Kung ikaw ay lampas sa 50 taong gulang, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring tunog na kakaiba. Lahat ng iyong pinaniniwalaan buong buhay mo tungkol sa pera, tagumpay, at kaligayahan ay mali. Hindi ito labis na pagpapahayag. Ikaw ay naimpluwensyahan na mag-isip ng maliit, na maniwala na ang nakikita mo lamang ang lahat ng umiiral. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang iyong realidad ay hindi hihigit sa kung ano ang iyong naakit? At na, kahit ngayon, sa edad na 50 taon, maaari mong muling buuin ang lahat. Handa ka na bang questionin bawat paniniwala na nagdala sa iyo hanggang sa puntong ito? Lahat sa universo ay may vibrasyon. Wala ang nakatigil. Ito ay hindi lamang magandang kasabihan, ito ay isang batas ng kalikasan, isang batas na kasing totoo ng grabidad. Ngunit karamihan sa mga tao ay buong buhay na hindi ito nauunawaan. At alam mo ang pinakamalala? Sila ay nagdaranas ng bunga ng kanilang kamangmangan. Marahil ay iniisip mo, pero ano ang kinalaman nito sa aking buhay, sa aking mga bayarin, sa mga hamong araw-araw kong hinaharap? May malaking kinalaman. Ang buong buhay mo ay tinutukoy ng dalas na pinipili mo, kahit hindi mo alam na ikaw ay pumipili. Bawat isip, bawat damdamin, ay naglalabas ng vibrasyon na naakit ang higit pa sa kaayon nito. Kung ikaw ay nababahala sa mga utang, nakakaramdam ng pagkabalisa tuwing binubuksan ang bank statement, at paulit-ulit na iniisip sa iyong isip na, wala akong pera, hulaan mo. Ikaw ay nakatutok sa dalas ng kakulangan, at iyon ang patuloy mong naakit. Alam kong maaaring tunog ito matindi, ngunit pakinggan mo ako, ang responsibilidad ay sa iyo, at ito ang pinakamagandang balita na maaari mong matanggap. Dahil kung ang responsibilidad ay sa iyo, ang kapangyarihan ay sa iyo rin. Hindi ako nagsasalita ng mahika, hindi ako nagsasalita ng pamahiin. Ang sinasabi ko ay batas ng universo. Pahintulutan mo akong magtanong, ilang beses mo nang nasabi sa iyong sarili, kapag nabayaran ko na lahat ng aking bayarin, mararamdaman ko ang kapayapaan. Mukhang lohikal, hindi ba? Ngunit eksakto ang kabaligtaran. Ang kapayapaan ay hindi dumarating pagkatapos mabayaran ang mga bayarin, ang mga bayarin ay nababayaran pagkatapos ng kapayapaan. Ang vibrasyon na pinananatili mo ang lumilikha ng mga resulta, hindi kabaliktaran. Ito ang bahagi na hindi sinasabi sa iyo ng iba. Nang matuklasan ko ito, hindi na muling naging pareho ang aking buhay. Ako ay wasak, walang pananaw, walang edukasyon. Nagtrabaho ako sa bumbero, halos wala ang kinikita, at iniisip, ito na. Ito ang inihanda ng buhay para sa akin. Hanggang sa may nagbigay sa akin ng isang libro na pinamagatang Think and Grow Rich. Sa oras na yon, hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang posibilidad. At nagpasya akong baguhin ang aking vibrasyon, bago pa man magbago ang kahit ano sa aking paligid. At alam mo ang nangyari. Nagbago ang lahat. Lahat. Hindi ito swerte, hindi ito himala. Ito ay isang batas na gumagana, eksakto tulad ng gumagana para sa sinumang nag-apply nito. Ngayon, pakinggan mo, ang pagbabago ng vibrasyon ay hindi lamang ang pag-uulit ng positibong mga pangungusap. Walang saysay ang pagsabi ng mayaman ako, habang sa loob mo ay natatakot sa utang ng iyong credit card. Ang nagkokontrol sa vibrasyon ay hindi ang mga salitang sinasabi mo, kundi ang damdaming nararamdaman mo. Kaya, ang tanong ay, paano babaguhin ang damdaming ito? Bibigyan kita ng isang simpleng ehersisyo, ngunit makapangyarihan. Sa susunod na makatanggap ka ng isang bill, sa halip na tumugon sa takot o galit, huminga ng malalim. Hawakan ito ng ilang segundo at dahan-dahang palabasin. Pagkatapos, magpasalamat. Magpasalamat dahil kung umiiral ang bill na ito, nangangahulugan ito na nagkaroon ka ng access sa ilang bagay, kuryente, tubig, internet, pagkain. Ito ay kasaganaan. Pagkatapos, ipahayag, may kapangyarihan akong makaakit ng higit pa sa aking kailangan. Ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali. Sa simula, maaaring tunog ito kakaiba, maaaring mukhang hindi totoo. Ngunit kung ulitin mo ito ng may intensyon, at may damdamin, magsisimulang mag-vibrate ng iba ang iyong katawan. At kapag nangyari ito, lahat sa paligid mo ay magsisimulang magbago. Gusto mo ng patunay? Gawin ito sa loob ng 7 araw. 7 araw lamang. Sa bawat pagkakataon na makaramdam ka ng takot sa pagharap sa pera, palitan ang takot ng pasasalamat at ng pangungusap na ito. Hinahamon kita na gawin ito. Pagkatapos, sabihin mo sa akin kung may nagbago. Dahil magbabago. Ang iyong dalas ay ang iyong magnet.
Hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang kung ano ka, naakit mo ang nararamdaman mo. Ngayon, isipin mo, ilang bagay sa iyong buhay ang naakit mo nang hindi mo namamalayan. Ilang sitwasyon na tatawagin mo na, sabay-sabay lang ang nangyari eksakto pagkatapos mong mag-obses sa isang ideya. Ilang beses kang nag-isip ng husto sa isang bagay, mabuti man o masama, at biglang nangyari ito. Hindi ito aksidente, ito ay batas. Ganito gumagana ang universo, at magpapatuloy itong gumana, gusto mo man o hindi. At narito ang malaking katotohanan, kung lahat sa universo ay may vibrasyon, kabilang ka, maaari mong piliin ang iyong dalas. At mula sa sandaling piliin mo ng may kamalayan, ang iyong buhay ay hindi na aksidente at nagiging isang proyekto. Isang proyekto na binubuo mo araw-araw sa pamamagitan ng iyong iniisip, nararamdaman, at ini-imagine. Kaya tinatanong kita, anong dalas ang pipiliin mo ngayon? Magpapatuloy ka bang nakatune sa takot, kakulangan, at pagkabalisa? O magpapasya ka ngayon, sa mismong sandaling ito, na baguhin ang iyong vibrasyon at akitin ang buhay na palagi mong ninanais? Dahil nasa iyo ang pagpili. At kung gagawin mo ang pagpiling iyon, ang buong universo ay kikilos upang ikaw ay magtagumpay. Ang paradigma ay ang hindi nakikitang bilangguan na nagpapanatili sa karamihan sa mga tao sa parehong lugar buong buhay nila, at paniwalaan mo, naranasan mo rin ito nang hindi mo namamalayan. Alam mo ba bakit? Dahil walang nagsabi sa iyo na umiiral ang bilangguan na ito. Natutunan mo mula pagkabata. Pag-aralan mo, magtrabaho, maging maingat, huwag mangahas, at maging kontento sa kung ano ang mayroon ka. At inulit nila ito sa loob ng maraming dekada. Sa edad na 50, titingnan mo ang nakaraan at magtatanong, bakit parang nagtrabaho ako ng husto at hindi ko pa rin nakamit ang gusto ko? Ang sagot ay hindi kakulangan sa pagsisikap at hindi rin swerte. Ito ay programa. Mula sa sandaling ipinanganak ka, ang iyong isipan ay nagsimulang tumanggap ng mga utos, kung ano ang maaari at hindi maaari, kung ano ang ligtas o delikado, kung ano ang posible o imposibleng makamit. Ito ang bumuo ng isang paradigma, isang set ng mga paniniwala na napakabigat na nakatanim sa iyong isipan na hindi mo na ito kino-question. Ito ang paradigmong kumokontrol kung paano ka mag-isip tungkol sa pera, tagumpay, at kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw ay. Ngayon, hayaan mo akong tanungin ka, ilang oportunidad na ang napalampas mo dahil naisip mo na masyadong delikado ito? Ilang beses na ba may nag-alok sa iyo ng isang ideya at sumagot ka, hindi ito para sa akin, matanda na ako para dito? Iyan ang paradigma ang nagsasalita, hindi ikaw. Lumilikha ito ng ilusyon ng kaligtasan, ngunit ang kaligtasang iyon ay siyang nagpapanatili sa iyo sa pagkakakulong. Gusto mo ba ng totoong halimbawa na naranasan ko? Isang mag-asawa sa kanilang 50 taon, pagod na sa pagtatrabaho para sa iba. May karanasan siya sa mga kumpanya ng seguridad, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na magnegosyo. Nang dumating ang pagkakataon na bilhin ang isang maliit na negosyo, natakot sila. Paano kung magkamali? Paano kung mawala ang lahat? Iyan ang kanilang programa ang nagsasalita. Ngunit, sa unang pagkakataon, nagpasya silang huwag pansinin ang tinig na iyon at magtiwala sa mas malaki, sa kanilang pananaw sa tunay nilang ninanais. Ipinaloob nila ang bahay sa bangko bilang kolateral, humiram ng pera, at sumabak ng buong tapang. Alam mo ba kung nasaan sila ngayon? Naging milyonaryo sila. Bakit? Dahil binasag nila ang paradigma. Nagdesisyon silang hindi na pahintulutan ang takot na kontrolin ang kanilang buhay. At sinasabi ko sa iyo, hindi mahalaga kung ikaw ay 50, 60 o 70 na, mayroon ka pa ring paradigma na maaaring baguhin. At kapag binago mo ang paradigma, nagbabago ang lahat, ang iyong kita, iyong relasyon, iyong kalusugan, at kung paano mo nakikita ang buhay. Naranasan ko ito sa aking sarili. Nang magsimula ako, ang isip ko ay ganap na nakaprograma para mabigo. Naniniwala ako na, kung wala akong pag-aaral, koneksyon, o swerte, hindi ako magiging isang taong matagumpay. At may ebidensya ako nito, ako'y lubhang kapos sa pera, walang kinabukasan, naglilinis ng opisina upang mabuhay. Ngunit nagsimula ang pagbabago nang maunawaan ko na ang problema ay hindi sa mundo sa labas, kundi sa programang tumatakbo sa loob ko. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti, ang paradigma ay hindi rasyonal. Hindi sapat na intindihin mo lang sa isip na kailangan mo itong baguhin. Nakatira ito sa ilalim ng kamalayan, sa emosyonal na larangan, at ito ang dahilan kung bakit kumikilos ka ng hindi iniisip. Iyon ang dahilan kung bakit alam mo na dapat kang mag-ipon, ngunit gumagastos ka.
Alam mo na dapat kang mamuhunan, ngunit natatakot ka. Alam mo na karapat-dapat ka sa higit, ngunit tinatanggap mo ang kulang. Iyan ang kapangyarihan ng paradigma. Paano ito babaguhin? Bibigyan kita ng simpleng hakbang, ngunit napakalakas. Mula ngayon, tukuyin ang isang negatibong pangungusap na palagi mong inuulit, marahil ito ay, hindi ko kayang bilhin ito, hindi ito nagtatagumpay para sa akin, o masyado na akong matanda upang magsimula muli. Isulat ang pangungusap na ito sa papel. Ngayon, isulat sa tabi ang kabaligtaran, ang positibo at makapangyarihang bersyon, na parang totoo na ito. Halimbawa, ang pera ay hindi sapat para sa anuman, ay nagiging, ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali at sagana. At basahin ito ng malakas araw-araw, hindi bababa sa 30 beses. Huwag mo lang itong ulitin ng mekanikal. Damhin ang bawat salita. Isipin na ito ay totoo na. Bakit? Dahil kapag naimpluwensyahan mo ang iyong subconscious ng damdamin, nireprograma mo ang paradigma. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag sinimulan mo ito, tatalikod sa iyo ang isip mo at tatawa. Sasabihin ito ay kalokohan. Ganun nga. Ito ang lumang programa na sinusubukang panatilihin ka sa dating kalagayan. Ngunit kung magpapatuloy ka, may mangyayaring mahiwaga at lohikal, akitin mo ang mga sitwasyon, ideya, at tao na akma sa bagong paradigma. Dahil sa huli, ang batas ng atraksyon ay tumutugon lamang dito, sa kung ano ka, hindi sa kung ano ang sinasabi mong gusto mo. Ngayon sabihin mo sa akin, ilang pangarap ang pinatay mo dahil naniwala ka sa tinig ng takot? Ilang taon ang nasayang mo sa buhay sa autopilot? Ilang beses mong naisip na huli na para sa akin? Ang katotohanan, hindi pa huli. Ang tanging pumipigil sa iyo ay hindi ang edad, kundi ang paradigma. At may kapangyarihan kang basagin ito. At kapag nabasag mo, titingin ka sa nakaraan at sasabihin, bakit hindi ko ito ginawa noon? Kaya, nasa iyo ang pagpili, magpatuloy sa pagkakakulong sa isang programa na hindi mo naman isinulat, o kontrolin ang iyong buhay ngayon at isulat muli ang iyong kwento. Dahil tiniyak ko sa iyo, ang buhay na ninanais mo ay naghihintay para sa bersyon ng iyong sarili na may tapang na magbago. Marami ang naniniwala na ang batas ng atraksyon ay gumagana na parang mahika, mag-isip lamang ng positibo at mangyayari ang lahat. Ngunit ito ay mapanganib na kasinungalingan, at marahil dahilan kung bakit sinubukan mo, naniwala ka ng ilang sandali at sumuko. Dahil hindi mo nakita ang resulta, tama ba? At alam mo ba bakit? Dahil walang nagsabi sa iyo na ang batas ng atraksyon ay hindi tumutugon sa iyong mga salita, kundi sa iyong vibrasyon, at ang vibrasyon ay damdamin. Pakinggan mo ito ng mabuti ngayon, dahil maaaring mabago nito ang lahat, hindi kung ano ang sinasabi mo ang lumilikha ng iyong realidad, kundi kung ano ang iyong nararamdaman. Maaari akong magbigay ng daan-daang halimbawa nito. Ilang tao ang kilala mo na araw-araw inuulit ang positibong affirmations, ngunit patuloy pa rin sa takot, patuloy pa rin mag-alala, at patuloy na nakatali sa parehong sitwasyon. Ito ay dahil sa kaibuturan, hindi pa rin nila binabago ang damdamin. Ang kamalayan ng isip ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang ilalim malay ay naglalabas ng ibang vibrasyon. At palaging ang ilalim malay ang namamayani. Palaging. Bibigyan kita ng isang simpleng halimbawa, sasabihin mo, ako ay mayaman, ngunit mararamdaman mo ang kabigatan sa dibdib kapag tiningnan mo ang bayarin sa iyong credit card. Sino ang kumokontrol sa iyong vibrasyon? Ang takot. At ang batas ng atraksyon ay hindi nakakaintindi ng mga salita, nakakaintindi ito ng dalas. Kung ang iyong emosyon ay puno ng takot, patuloy mong maaakit ang mas maraming sitwasyon na magpapatunay sa takot na iyon. Parang hindi patas. Hindi iyon. Ito ay simpleng batas na gumagana, tulad ng grabidad, gusto mo man o hindi mo man paniwalaan. Ngayon, isipin mo ito, bakit napakahirap maramdaman ang kasaganaan kapag tila sigaw ng kakulangan ang realidad? Dahil tinuruan kang tumugon sa mga pangyayari. Mula pagkabata, natutunan mong maniwala lamang sa nakikita, naririnig, at nahahawakan. Ngunit ang batas ng atraksyon ay hindi nakabase sa panlabas, nakabase ito sa nasa loob mo. Ang iyong panlabas na realidad ay simpleng huling refleksyon ng iyong panloob na vibrasyon. Lahat ng iyong nararanasan ngayon ay bunga ng kung sino ka na hanggang sa puntong ito. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na kaunti lamang ang nakakaalam, ako mismo ay nagkamali sa simula. Matapos kong simulan ang pag-aaral ng batas na ito, paulit-ulit kong sinasabi, makakakitaan ako ng mas maraming pera. Makakakitaan ako ng mas maraming pera.
Ngunit sa loob, naramdaman ko ang pagkabigo. At hulaan mo? Wala ang nagbago. Nang matutunan ko lamang na kailangan kong maramdaman na para bang mayroon na ako ng gusto ko, doon nagsimula ang pagbabago. Hindi ito nangyari sa isang araw lamang, ngunit dumating ang mga resulta, isa-isa, at hindi na tumigil. Ngayon, pakinggan mo, ang maramdaman na parang mayroon ka na ay hindi nangangahulugang magpanggap. Nangangahulugan ito na i-activate sa iyong katawan ang emosyon na mararamdaman mo kung tunay ngang totoo na ang mayroon ka. Dito nagbabago ang dalas mo. Dahil ang emosyon ay enerhiya sa galaw, at ang enerhiya ay naakit ng kaparehong enerhiya. Sinabi ni Einstein ito sa isang matalinong paraan, lahat ay enerhiya, at iyon lamang ang umiiral. Ialiin ang dalas ng realidad na gusto mo at hindi mo ito hindi makakamtan. Hindi niya sinabi, mag-isip ng positibo, sinabi niya, ialiin ang dalas. Ito ay pisika, hindi pilosopiya. Paano mo ito isinasagawa sa praktika? Halika. Pumili ng isang bagay na talagang gusto mo, maaaring bayaran ang utang, bilhin ang bahay na iyon, o maglakbay sa pangarap. Ngayon, ipikit ang mga mata at ilarawan ang iyong sarili doon. Huwag lang tingnan, maramdaman. Paano bang gisingin sa bahay na iyon? Ano ang amoy ng kape? Anong tunog ang maririnig mo sa umaga? Sino ang kasama mo? Ilagay ang detalye, maraming detalye. Hindi kayang ihiwalay ng utak kung ano ang totoo sa kung ano ang imahinasyon, basta may emosyon na kasangkot. Kaya, kapag nilikha mo ang imaheng ito ng may damdamin, ang iyong katawan ay vibra na para bang ito ay totoo na. At kapag nangyari yon, tumutugon ang universo. Maaaring iniisip mo, ngunit ito ay imahinasyon lamang. Eksakto. At dito nakatago ang sikreto. Lahat ng umiiral ngayon ay imahinasyon muna bago naging realidad. Ang cellphone na hawak mo, ang teknolohiyang ito, ang upuan na iyong sinasalihan, lahat ay nagsimula sa isip ng isang tao. Una sa hindi nakikita, saka sa nakikita. Bakit magiging iba sa'yo? Ngayon, bibigyan kita ng hamon, araw-araw, sa loob ng susunod na 30 araw, maglaan ng 5 minuto para gawin ito. 5 minuto lamang. Ipikit ang mata, pumasok sa eksena na gusto mo, at maranasan na para bang nandoon ka na. Huwag itong gawin bilang mekanikal na ehersisyo. Gawin mo ito na parang totoo na ngayon. At kapag natapos, dalhin ang emosyon na ito sa buong araw. Maglakad na parang ikaw ang may-ari ng bagong realidad. Magsalita na parang nabubuhay ka na nito. Dahil, kapag pinananatili mo ang vibrasyon na ito, nagsisimula ang mga pintuan na magbukas. Lumilitaw ang mga tao, pumapasok ang mga ideya, nagsisimula ang mga landas na dati ay hindi mo nakikita. Ito ay hindi pagkakataon, ito ay batas. Ngayon, sabihin mo sa akin, gaano katagal ka magpapatuloy na mabuhay alinsunod lamang sa mga pangyayari? Gaano katagal mo hahayaan ang takot ang magdesisyon para sa'yo? Kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, ang araw na ito ang tamang oras para magbago. Dahil ang batas ng atraksyon ay palaging gumagana, gusto mo man o hindi. Ang tanong lamang, patuloy ka bang mag-vibrate sa kakulangan o sisimulan mo ngayon na mag-vibrate sa kasaganaan na karapat-dapat sa iyo? Lahat ng nakikita, nahahawakan, naririnig mo, tila napakatotoo, hindi ba? Ngunit hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang katotohanan na maaaring guluhin ang lahat ng pinaniniwalaan mo, niloloko ka ng iyong mga pandama. Ang tinatawag mong realidad ay hindi lahat. Ito ay simpleng nakikitang bahagi lamang. Ang tunay na lumilikha ng iyong buhay ay nasa hindi nakikita, sa iniisip, nararamdaman, at ini-imagine mo araw-araw. Lumaki ka na naniniwala na ang buhay ay batay sa nasusukat, pera sa bangko, diploma sa dingding, mga material na ari-arian na naipon. At iyon ang dahilan kung bakit, kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa inaasahan mo, sinasabi mo, ito ang realidad, kailangan kong maging realistiko. Ngunit sino ang nagsabing iyon na ang panghuling realidad? Sino ang nagsabing ang nakikita mo ay lahat ng umiiral? Isipin mo, kapag tumawag ka sa isang tao, ang signal ng iyong cellphone ay naglalakbay sa hangin na hindi nakikita at nagkokonekta sa iyo sa ibang tao sa loob ng ilang segundo. Hindi mo nakikita ang mga alon, ngunit naroroon ang mga ito. Hindi mo nakikita ang dalas, ngunit umiiral ito. Ganoon din ang iyong mga iniisip. Bawat ideya na pinananatili mo sa isip ay isang dalas, at ang dalas na iyon ay kumokonekta sa iyo sa mga bagay, tao, at pangyayari na nasa parehong tugma. Ngayon, narito ang isang punto na maaaring makainis,
Alam mo ba kung bakit maraming tao ang sumusuko sa kanilang mga pangarap? Dahil labis silang nagtitiwala sa kanilang mga pandama. Dahil tinitingnan mo ang iyong walang laman na bank account at iniisip, hindi ko kaya. Dahil naririnig mo ang sinasabi ng iba na imposible ito at naniniwala ka. Dahil nakikita mo ang isang buhay na puno ng limitasyon at iniisip mo na yon lamang ang iyong makakamtan. At habang nangyayari iyon, ang posibilidad ay nananatili roon, naghihintay ng isang taong may tapang na maniwala ng hindi muna kailangang makita. Alam ko na hindi ito madali. Ako mismo ay tinuruan sa ganoong paraan. Nang nagpasya akong baguhin ang aking buhay, lahat ng nasa paligid ko ay sumisigaw na ito ay imposible. Wala akong mataas na pinag-aralan, wala akong pera, wala akong koneksyon. Kung titignan ko ang mga ebidensya, sana ay sumuko na ako. Ngunit pinili kong tumingin sa hindi nakikita. Pinili kong maniwala sa bagay na makikita ko lamang sa aking imahinasyon. At iyon ang nagbago ng lahat. Ngayon, sabihin mo sa akin, ilang beses ka nang nangarap ng isang bagay, sinabi ito sa iba at narinig ang pariralang, maging realistiko ka. At sa kaibuturan, naniwala ka. Ilang pangarap ang iyong inilibing dahil hindi mo alam kung paano ito maisasakatuparan. Ang katotohanan ay hindi mo kailangang malaman kung paano. Hindi mo kailanman kailangan. Ang tanging kailangan mo ay panatilihing buhay ang imahen sa iyong isipan dahil ang imaheng iyon ay isang dalas. At kapag pinananatili mo ang dalas na iyon, ang buhay mismo ang magpapakita ng daan. Gusto mo ba ng patunay nito? Isipin ang mga malalaking pag-unlad ng sangkatauhan. Hindi alam ng magkapatid na Wright kung paano nila maipapalayang ang isang eroplano sa hangin. Alam lamang nila na magagawa nila ito. Hindi alam ni Edison eksakto kung paano niya imbentuhin ang bombilya, ngunit hindi siya sumuko. Hindi alam ni Steve Jobs kung paano lilikha ng isang computer na kasya sa palad ng kamay. Wala silang mga sagot, ngunit may isa silang bagay na halos walang gumagamit, ang kakayahang maniwala sa hindi nakikita. At narito ang kabalintunaan, noong bata ka, ginagawa mo ito palagi. Nangangarap ka ng walang limitasyon, ini-imagine ang imposible. At alam mo ang nangyari. May nagturo sa iyo na huminto. May nagsabi sa iyo, lumaki ka. Maging realistiko. At naniwala ka. At ngayon, sa iyong 50, marahil iniisip mo na huli na para mangarap muli. Ngunit hayaan mong tanungin kita, sino ang nagsabing huli na? Hindi ito huli. Isa lamang itong lumang programa na sinusubukang pigilan ka. Kaya gusto kong bigyan ka ng isang ehersisyo ngayon, simple ngunit makapangyarihan. Pumili ng isang layunin na tila imposible. Ang nagbibigay sa iyo ng kilabot sa tiyan sa bawat pag-isip. Ngayon, kumuha ng papel at isulat na parang natupad na, ako ay nakatira sa bahay na ito, ako ay naglalakbay sa buong mundo, ako ay may kalayaang pinansyal. Huwag isulat sa hinaharap, isulat sa kasalukuyan. At dalhin ang papel na ito sa lahat ng oras. Basahin araw-araw. Bakit? Dahil kapag binabasa mo at nararamdaman mo, nagsisimula kang likhain ang imahe sa iyong subconscious. At ang imaheng iyon ang magiging hulmahan ng iyong bagong realidad. Tandaan, lahat ay nilikha ng 2 beses. Una sa isip pagkatapos sa pisikal na mundo. At kung hindi ka lilikha ng may kamalayan, mauulit mo lamang ang umiiral na. Kaya sabihin mo sa akin, gusto mo bang patuloy na maging alipin ng nakikita mo, o gusto mo nang simulan ang pamumuhay bilang lumikha ng iyong ninanais? Ang pagpili ay sayo. Ngunit kapag nagpasya kang itigil ang paniniwala lamang sa nakikita ng mga mata, magbabago ang lahat. Ngayon, tingnan mo ito ng mabuti, ang buhay na gusto mo ay umiiral na, nasa ibang dalas lamang. At maaari kang lumipat dito anumang oras. Ngunit, para magawa iyon, kailangan mong gawin ang isang bagay na kakaunti ang lakas ng loob na gawin, maniwala ng hindi nakikita. Dahil kapag naniwala ka, ang mundo sa labas ay magsisimulang yumuko sa imaheng dala mo sa loob. Ipinanganak ka na may makapangyarihang kagamitan na maaaring lubos na baguhin ang iyong buhay, ngunit marahil ay hindi mo natutunan kung paano ito gamitin. Ang tinutukoy ko ay ang mga kakayahang pang-isipan na nagtatangi sa iyo mula sa iba pang buhay, imahinasyon, intuisyon, kagustuhan, memorya, persepsyon, at rason. Ito ang mga susi upang baguhin ang anumang realidad. Ngunit narito ang matinding katotohanan, karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nang hindi napapansin na mayroon silang kapangyarihang ito dahil tinuruan silang mabuhay sa kung ano ang nakikita, naririnig at nararamdaman.
Ngayon, hayaan mong tanungin ka ng isang bagay na maaaring nakakainis. Ilang beses mo nang nasabi sa sarili mong, hindi ko kaya, nang hindi man lang sinubukang isipin kung paano mo ito magagawa. Ilang beses kang naghangad ng isang bagay ngunit sumuko bago pa man magsimula dahil hindi mo alam kung paano. Dito pumapasok ang una sa mga kakayahang ito, ang imahinasyon. Ito ang simula ng lahat. Kung hindi mo kayang mag-imagine, hindi mo kayang lumikha. Lahat, talagang lahat, ay nilikha ng dalawang beses, una sa isip pagkatapos sa pisikal na mundo. Ang upuan ito na iyong kinaupuan ay nagsimula sa imahinasyon ng isang tao. Ang cellphone na ginagamit mo, ang bahay na tinitirhan mo, lahat ay umiiral muna sa hindi nakikita bago naging nakikita. Ngayon, isipin mo ito, kung lahat ay nagsisimula sa isip, bakit hindi mo nililikha ang buhay na gusto mo? Marahil ay ginagamit mo ang imahinasyon laban sa sarili mo. Kapag iniisip mo ang mga utang, kapag ini-imagine mo ang mga problema, kapag ipinoproyekto mo ang takot, ginagamit mo ang parehong kasangkapan na maaaring magpalaya sa iyo, ngunit sa negatibong paraan. Kaya kahit hindi mo nais, naakit mo ang higit pa sa ayaw mo. Bibigyan kita ng isang tunay na halimbawa na nagpapatunay kung paano binabago ng imahinasyon kapag ginamit ng tama ang lahat. Si Steve Jobs, bago lumikha ng iPhone, hindi alam kung paano niya gagawin yon. Wala siyang manual na may lahat ng sagot. Ngunit may hawak siyang imahe. Nakikita niya sa isip ang isang aparato na wala pa sa pisikal na mundo. Pinanatili niya ang imaheng iyon hanggang sa matagpuan niya ang mga tao, ang mga resources, at ang ideya para maisakatuparan ito. Ito ay hindi pagkakataon, ito ay batas. Kapag pinananatili mo ang isang imahe ng may kasidhiyan, simulan mong akitin ang lahat ng bagay na kailangan upang maisakatuparan ito. Ngunit hindi dito nagtatapos. Kailangan mo ng tunay na kagustuhan, hindi ang karaniwang kahulugan ng kagustuhan, kundi ang uri na may ganap na focus. Ang kagustuhan ay ang kakayahan na magtuon ng lahat ng iyong enerhiya sa isang imahe nang hindi nababahala sa paligid mo. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang sumusuko? Dahil wala silang ganitong kakayahan. Nagsisimula silang mag-imagine ng isang bagay, ngunit pagkatapos ay tinitingnan ang realidad at pinapayagang mamatay ang imahe sa isip nila. Kung gagawin mo yon, hindi ka makakausad. Ang kagustuhan ay parang isang laser, pinananatili nito ang isip na nakafocus sa layunin hanggang sa magsimulang tumugon ang universo. Dito pumapasok ang isa pang mahalagang aspeto, ang intuition. Ang kakayahang ito ang tulay sa pagitan mo at ng mga sagot na hinahanap mo. Naranasan mo na ba na maisip ang isang tao at ilang segundo lang ang lumipas ay tumawag siya sa iyo? Hindi ito aksidente, ito ay intuition. Kapag nagtatrabaho ka gamit ang isang malinaw at malakas na imahe sa isip, nagsisimulang maghatid ang intuition ng mga ideya, insight, at oportunidad. Ngunit alam mo ba ang problema? Karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ito dahil sanay silang umasa lamang sa lohika. Ngunit ang lohika ay hindi lumilikha ng bago, inaayos lamang nito ang umiiral na bagay. Kung nais mo ng ibang buhay, kailangan mong magtiwala sa kapangyarihang ito na hindi nakikita. Ngayon, hayaan mong buwagin ko ang isa pang mito, ang edad ay walang kinalaman dito. Sa gulang na 50, 60 o 70, nananatili ang mga kakayahang ito ng buo. Hindi sila kinakalawang, natutulog lamang. At mula sa sandaling simulan mo silang gamitin, ang iyong buhay ay tataas ng malaki. Ako mismo ay nagsimula silang gamitin noong wala pa akong kahit ano, at dinala nila ako sa mga lugar na hindi ko mararating kung umaasa lamang sa pisikal na pagsusumikap. Kaya nais kong hamunin ka ngayon. Sa loob ng 30 araw, araw-araw, ipikit ang iyong mga mata ng 5 minuto at buuin sa isip ang buhay na nais mo na may pinakamalinaw na detalye. Huwag maging pangkaraniwan. Kung nais mo ng bagong bahay, isipin ang kulay ng mga pader, amoy ng paligid, tekstura ng sofa, at tunog na maririnig mo sa umaga. Kung nais mo ng kalayaan sa pananalapi, damhin ang pakiramdam ng pagtingin sa iyong bank account at makita ang kasaganaan. Isipin ito na parang tunay na nangyayari na. At narito ang lihim, huwag umalis sa eksenang iyon nang walang damdamin. Dahil ang damdamin ang nag-ugnay sa imahe sa iyong subconscious, at ang subconscious ang nagtatakda ng vibrasyon na iyong ilalabas. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ka patuloy na mabubuhay na umaasa lamang sa mga pangyayari kung maaari mong simulan ang paglikha ng iyong sariling realidad? Huwag tanggapin ang ideya na ganito talaga ang mga bagay. Hindi ganito. Ganito ang mga bagay dahil hindi mo pa nagagamit ang mga kasangkapan na nasa iyo.
At kapag nagpasya ka, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring tila kakaiba ngayon. Nagsisimulang magbago ang mundo sa labas, hindi dahil nagbago ito, kundi dahil nagbago ang iyong frequency. Kaya ang tanong ay, ipagpapatuloy mo bang gamitin ang iyong imahinasyon upang palakasin ang mga problema o gagamitin mo ito upang lumikha ng mga posibilidad? Dahil ang pagpili na iyon ang magtatakda ng lahat. Ang lahat ng naghihiwalay sa iyo sa buhay na nais mo ay hindi kakulangan sa pera, hindi kakulangan sa swerte, at hindi rin edad. Ito ay kamangmangan. At kapag sinabi kong kamangmangan, hindi ibig sabihin na hindi ka kaya, kundi hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano gumagana ang mga batas ng universo, hindi mo alam kung paano talaga nililikha ng iyong isip ang realidad, hindi mo alam na may kapangyarihan sa loob mo na kayang baguhin ang lahat. At maniwala ka, iyon lamang ang tunay na hadlang, ang hindi alam. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang tumingin sa isang matagumpay na tao at naisip, siguro swerte lang sila, o nagkaroon sila ng mga oportunidad na wala ako. Ngunit pakinggan mo ito ng mabuti, hindi ito swerte. Ito ay batas. At ang batas ay hindi nagkakamali. Hindi humihinto ang grabidad sa paggana dahil hindi ka naniniwala rito. Ganoon din ang batas ng atraksyon. Gumagana ito ngayon, sa sandaling ito, gusto mo man o hindi, alam mo man o hindi. Ang kaibahan lang, hanggang ngayon, gumagana ito laban sa iyo dahil hindi mo alam kung paano gamitin ito para sa iyong kapakinabangan. Ibabahagi ko sa iyo ang personal kong karanasan. Ngayon, sa gulang na 82, mas may enerhiya ako kaysa sa maraming tao sa 22. Hindi dahil iba ako, kundi dahil hindi ako tumigil sa pagkatuto, hindi tumigil sa pag-imagine, at hindi tinanggap ang ideya na huli na para sa akin. At dahil dito, sinasabi ko sa iyo, kaya mo pa. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo o hindi mo nagawa. Ang kailangan mo lamang ay magpasya na magbago. Dahil kapag nagpasya ka, ang buong universo ay tumutulong upang maging realidad ito. Kaya, sasabihin ko sa iyo, ipagpapatuloy mo bang mabuhay sa kamangmangan o gagamitin mo ang kapangyarihang palaging nasa loob mo? Dahil sa huli, iisa lamang ang limitasyon ng iyong buhay, ang inilalagay mo sa iyong isip. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo pa napapansin. Ang pinakamahalagang punto sa lahat nito ay ang iyong hinaharap ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nangyari hanggang ngayon, kundi sa kung ano ang pipiliin mong isipin, damhin, at gawin simula sa sandaling ito. Bawat maliit na pagbabago sa iyong pag-iisip, bawat pag-aayos sa iyong damdamin, at bawat aksyon na paulit-ulit mong ginagawa ay humuhubog sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa naisip. Habang iniisip mo ito, tingnan mo ang screen sa harap mo. Ang susunod na video ay magdadagdag ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan na tutulong sa iyo na maging 1% na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa iyo, ang susunod na hakbang na ito ay magbabago ng paraan ng iyong pagtingin sa iyong mga desisyon at oportunidad. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito, at hihintayin kita sa susunod na video.